Nagpapasaklolo sa pamahalaan ang ilan pa nating mga kababayan na kalunos-lunos ang sinapit sa isang scam farm. Ang ilan sa kanila pinangakuan na magandang trabaho sa Thailand pero dinala sa Myanmar. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan si Reynald Pawid exclusive. Reynald, paano raw nakarating ng Myanmar itong mga kababayan natin kung wala naman silang working visa? Julius, ang karaniwan nga nilang sistema ay yung tinatawag na cross-country plan o yung pupunta muna bilang turista doon sa Singapore o Hong Kong, saka didiretso sa Thailand at doon na nga sila itatawid papunta doon sa mga scam farm sa Myanmar gamit ang bus o di kaya bangka. Disyembre noong nakaraang taon, bumiyahe pa Thailand ang 30 anyos na si Sheng. Kahit kapapanganak, kinailangan niyang iwan ang 5 buwang gulang na anak dahil sa nakuha umanong magandang trabaho. Pagdating sa Thailand, nakapagpadala pa siya ng video sa kanyang ate habang tumatawid ng ilog. Pero hindi pala papunta si Sheng sa magandang trabaho, kundi sa isang scam farm sa Myanmar. Delikado po kasi alam ko na hindi sila dumaan sa legal na proseso eh. Tapos inisip ko rin po kung may kasama siya, parang bagahe niya lang po yung nandun sa bangka eh. Noong matanaw na ang lupa, may 3 lalaki ang sumundo kay Sheng sa Pampang. Mga kapwa Pilipino rin umano sila na naging scam farm workers doon. Gaya ng ibang illegal pogo worker, hindi rin nakaligtas si Sheng sa pang-aabuso. Sumbong niya sa kanyang ate. Kinukuryente daw po sila doon pag hindi nakakakota. Tapos binubugbog pagka hindi sumusunod sa mga pinapagawa sa kanila nung amo nilang mga Chinese. Dahil hindi makatakas, hindi rin nakauwi ng Pilipinas si Sheng nang mamatay ang bunsong anak 3 linggo na ang nakakaraan. Naipaalam na sa Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ni Sheng at ginagawa na ng paraan para mapauwi siya ng Pilipinas. Patuloy naman ang repatriation sa mga Pinoy pogo worker na nasagip sa Myanmar. Kanina madaling araw, 30 kababayan natin ang balik bansa na. Literally scamming talaga. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform niya. Sa isang Google Earth photo mula sa scam farm worker, makikitang nasa gubat na bahagi nakatayo ang kanilang pinagtatrabahuhan. One challenge, may hawak ng teritoryo kung saan sila, hindi mismo yung junta, hindi yung military government ng Myanmar, kundi rebel groups. Isang challenge yan. Pangalawa, hindi pwedeng i-repatriate lahat sabay-sabay. There are thousands and thousands of scamming victims sa iba't ibang bansa. Julius, ngayong gabi nga ay kasama tayo doon sa mass repatriation nitong gobyerno kung saan 176 pa nating kababayan yung susunduin doon sa Bangkok, Thailand. Sa nakuha nating kumpirmasyon, ang kasama nga doon sa flight ay sina Senator Risa Ontiveros o Administrator Ernel Ignacio at si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at naglagay din sila ng isang doktor para tignan itong ilan sa ating mga kababayan na ilang linggo na o ilang buwan na nakaranas nga ng pang-aabuso doon sa kamay ng kanilang mga Chinese employer. Julius. Maraming salamat, Reynald Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.